Ang laki ng ahas mga kuys. Ano kaya to? Pinakaunang first. Charis. Gagawin ko ang lahat upang sa huli ay tayo. Kung kailangan kong tahakin ang kilometrong layo. Good morning mga kuys! Kumusta ang buhay-buhay? At opo, barko po ang ating nasa likuran. Dahil tayo ngayon ay nasa isang shipyard kung saan sumasa ilalim sa mga repairs at maintenance, modification ng mga barko kagaya ng ating mothership. Kaya wala sila sa tubig ngayon. Kaya ngayon mga kuys, samahan nyo akong alamin kung posible bang makahuli ng kahit anong species dito sa lugar na puro bakal sa paligid. Alright? Kaya mga kuys, let's go! Kilometro layo. Wala sa hulog. Kumanta lang ako ng kilometro umulan na. Ano pa tayo? Off outfit pa tayo, naka short lang tayo. Tumigil na yung ulan mga kuys, kaya resume tayo sa ating session. Ngayon ay hapon na, pero wala pa rin tayong first fish. Pero syempre, susubok pa rin tayo. Sumilong lang tayo kanina umulan Kumanta lang tayong konti Bihira na. Yan na, first fish mga kuys. Ito, perch. Sa ilalim lang talaga sila Tapat-tapat lang ng tapat-tapat lang ng mga structure ba? Diba? Juvenile perch sa ating 10 grams na jig head. First fish of the session. Yan mga kuys, ang ating first fish, ang pinakaunang first. Juvenile. Maliit pa pero bakit? First fish pa rin to. Ganda ng stripe po. Pero ang ganda ng pagkaka-stripe niya. Siyempre yung iconic nilang orange reddish na mga fins. Yan, uli natin sa orange na curly tail. 10 grams jig head. Yan. So release natin. Salamat kaibigan sa susunod nating pagkikita. Adios. Kas ako ng kas dun sa malayo Dito lang pala sila sa ilalim ko. Diba? Ganun talaga yung mga mga predator fish. Nag-aabang sila dyan sa mga structure, sa mga bato, sa mga kung anong mapagtataguan nila. Dun sila mag-aabang ng mga prey. Kasi mga ambush sila dun ng mga makakain nila. Paano masabi? Diba? Positive dito sa kahit shipyard, kahit puro bakal yung paligid, may isda pa rin. Diba? Basta may tubig, may isda. Hindi pa tayo banda ron mga kuys. Nagsumbong yata yung perch. Nagsumbong yata, nagtip. Uy, huwag kayong kakagat dun sa kulay orange na uod. May nakita ko dito. Ang laki ng ahas mga kuys. Teka, focus natin para makita nyo. Ang laki. Ayan ang laki ng ahas. Wala sa ayos. Susubukan natin dito. Sorry na. Last ko na yun. Ito pala yung ginagamit nilang pang-angat ng mga barko mga kuys. So isa tong hydraulic na parang lift. Yan. So from the tubig, yan, nirelease dyan. Tapos may kable. Nandun yung barko sa tubig, tatapat siya dito sa mga lift. Tapos pag nakatapat na siya, iaangat siya dahan-dahan yan. Hihilain siya ng pinaka-cable dun hanggang sa mapunta siya dito sa spot na to. So yan. So makikita na nila kung may dapat bang i-repair dito sa ilalim ng barko. So tayo nasa ilalim ng barko ngayon. Yan. Yan, bagong pintura na yan mga kuys.
So ready for launching na naman yan dun sa tubig. Try natin dun banda, baka may mga isda dun eh. Wala lang, pakiramdam ko lang ba. Subukan natin dito sa ilalim ng platform mga kuys. Sa ganitong spot tayo nakahuli ng malaking pike dati, kung naaalala nyo. So try natin, let's go. Second fish mga kuys. Ano kaya to? Zander na maliit. Maliit na zander. Huwag ka nang malikot. Napakawalan naman kita. Ayan mga kuys. Second fish. Juvenile zander. Ito isa sa mga top predator nila, no? Lumalaki ito mga kuys. Umaabot ng 6 na kilo isang piraso. Ganda oh. Zander. Right. Yan, zander ay may mga malaking mata. Isang karakteristik ng mga sight hunter. Yan, at may mga pangil. Yan, so release natin. Bye bye. To 0. Mga kuys, tip lang pag magka-casting kayo, kapag 20 minutes na wala pang kumahagat, lipatan nyo na agad ng ng ibang spot na. Hindi naman totally malayo, lipat lang kayo ng mga few meters away lang dun sa pinagkastan nyo na 20 minutes walang nahuhuli. Kasi kung may isda dun, kahagat naman talaga agad yun eh, diba? Unang bagsak pa lang, pangalawang bagsak, kahagat yung kung may isda dun. So lipat lang lagi, lalo na pag limited lang yung time nyo sa isang spot. Mauubos oras nyo ron pag tinutukan nyo yung spot nun, tapos wala naman kayo mahuhuli. Sayang yung session nyo, diba? Ito yung like na tawag na lifeboat mga kuys. Diyan sumasakay yung mga magigiting nating seafarers na sana wag naman magamit in case of emergency. Diyan sila sumasakay. Yan. Ano yan? Hindi mo mapapalubog basta basta yan. Lulubog na ekonomiya, pero yan diyan lulubog. Fish on again. Maliit na perch mga kuys. Papaliit yung huli natin ah. Bakit? Isda pa rin yan. Ayan o, kinagat niya yung treble minnow. So yan, treble. Shopee lang yan mga kuys, walang tatak yan. Tapos ito, baby perch. Bye bye. Kayo kung papipiliin kayo, anong gusto nyo? Isang pirasong malaki o yung maliliit pero madaming madaming strike? Ako siguro para sa akin mas masaya yung mas masaya yung maliit pero ang dami, sunod-sunod na strike, ganun. Kasi hindi nakaka-boring ba mga kuys. Ang ganda ng mga swan. Hindi kasi sila inuhuli dito eh, kaya malaya silang magparami. Yan pakain-kain lang sila dyan. Yan yung mga napapanood natin sa pelikula eh, yung sa Barbie. Barbie and the Swan Lake. Pwede kayang iihaw yan. Charis. On ulit. Sabi sa inyo mga kuys, mas masarap humuli ng maliliit pero sunod-sunod eh, diba? Perch pa rin. Yan lang naman yung matatapang dito, na mga bata pa matatapang na eh. Release. Woo! Wala, umulan na ng malakas talaga. So bihis lang ako ng pang rainy day, tapos balik tayong bumiwas. Hindi ako mapipigilan ng paulan-ulan na ganito. Basic to. Mga kuys, ayan, bumalik na tayo sa spot. Pagbihis na din tayo at nakapag-replenish ng mga jig head. Madami-dami na kasi yung na-donate natin kanina. So yun, sana nandito pa sila. Tumigil na rin yung ulan, umaraw na. Kung kailan nagkapote ko, ang bihira na yan. Kahoy. Napasama pa yata yung pag-ulan na yun eh. Nawala yung mga isda, naging kahoy. Delikado yung ulan na yun.
So pabalik tayo dun sa spot kung saan tayo unang naka first fish ano. Wala nawala yung kagatan nung umulan tapos nasabayan pa ng low tide. Ewan ko kung naka-apekto yun sa feeding behavior nila no. Siguro lumabo yung tubig, hindi ko sure. Pero nawala yung ano kahit yung maliliit na umi-strike nawala na. So try natin dun sa kanina. Mga ilang minuto lang pag wala pa tayong nakuha uli, pack up na tayo. Total marami na rin naman tayong nahuli. Ayos na yun. Next time uli. Bawi na lang. Yun na nga, wala nang sumunod mga kuys. Talagang napasama yung pag-ulan na yun, nawala yung kagatan. Well, anyways, isa na namang matagumpay na session ano. Hay, nakakapagod din mag-content ano. Yung layo ng inikot ko na yun, kung diretso yun baka nakauwi na ako ng Bulacan. Kaya thank you Lord sa mga isda at salamat din mga kuy sa mga solidong nakasuporta sa ating munting tambayan. Kahit puro kakulitan lang naman yung ginagawa natin dito ay nandiyan pa rin kayo. Kaya mga kuy, maraming salamat at kita-kits na lang uli sa mga susunod pa nating adventures. See ya! No place.